Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kasama sa bawat kwento ng buhay. Narito na naman po ang inyong lingkod, handang magbukas ng panibagong aklat ng puso. Isang salaysay na susubok sa ating pangunawa, sa dignidad at pagmamahal. Sinasabi nila, ang pinakamalaking kayamanan ng isang bansa ay ang mga nakatatanda nito, mga haliging bakal na humubog sa ating kahapon. Ngunit paano kung sa paglipas ng panahon, ang mga haliging ito ay nababalot na ng kalawang ng paglimot at pagwawalang bahala? Samahan ninyo ako sa kwentong ito. Ang amoy ng antiseptic ang laging unang bumabati kay Amalia sa bawat umaga. Matapang, malinis, at walang kabuhay-buhay. Iyon ang amoy ng Pag-asa Medical Center o kahit man lang dito sa pampublikong ward kung saan siya ay isa lamang sa hanay ng mga puting kama at kumot. Mula sa kanyang kinauupuan sa tabi ng bintana, tanaw niya ang hardin sa ibaba, ang mga puno ng nara na matatayog, ang mga bulaklak ng gumamela na namumumukadkad sa iba't ibang kulay, ang maliliit na ibon na naglalaro sa damuhan. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi na may kulubot na. Naalala niya ang araw na kasama niya ang yumaong asawa, si Hilario, habang iginuguhit nila sa isang papel ang plano para sa harding iyon. Dapat may lugar dito, Amalia, sabi nito noon, kung saan makakalimutan ng mga pasyente na may sakit sila kahit sandali lang. Ngayon, ang hardin na yon ay isang paalala ng isang buhay na halos kinalimutan na niya. Dito sa loob ng ospital, hindi siya si Amalia Kalikasan, ang nag-iisang tagapagmana, ang balo ni Don Hilario, ang pundasyon. Dito, siya ay si Lola, isang numero sa chart, isang matandang naghihintay na lang ng kanyang gamot. At sa loob ng 3 linggo niya rito, para sa kanyang rayuma at nanlalabong paningin, iyon ay sapat na. Ang katahimikan ang kanyang piniling kalasag. Lola, braso po. Oras na para sa suwero ninyo. Ang boses ay mabilis at walang emosyon. Ito ay kay Nurse Mayumi Bituin o Maya. Gaya ng tawag ng lahat. Isang dalagang may maamong mukha, ngunit laging nagmamadali ang mga kilos na para bang hinahabol niya ang oras na hindi naman tumatakbo. Walang kumusta po kayo. Walang kamusta ang pakiramdam ninyo. Dagli niyang isinaksak ang karayom sa ugat ni Amalia. Inayos ang daloy ng dextrose at nagsulat sa chart na nakasabit sa paanan ng kama. Huwag po kayong masyadong gagalaw para hindi mamagayan. Bilin niya bago mabilis na tumalikod patungo sa susunod na pasyente. Napabuntong hininga na lang si Amalia. Sanay na siya. Ito ang ritmo ng ward. Isang sayaw ng pagmamadali, ng pagod at kung minsan, ng iritasyon na hindi maitago. Ilang sandali pa, isang kakaibang katahimikan ang biglang bumalot sa paligid. Ang kaninang bulungan ng mga pasyente at ang kaluskos ng mga gamit ay napalitan ng isang mabigat na presensya. Pumasok si Dr. Dante Silang, kasunod ang 2 batang doktor na tila mga aninong nakabuntot sa kanya. Si Dr. Silang ay isang pangalan sa mundo ng medisina. Bata, matalino, at may mga kamay na kayang magligtas ng buhay. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal na instrumentong gamit niya sa operasyon. Hindi siya tumitingin sa mga pasyente. Tinitingnan niya ang mga kaso, ang mga sakit, ang mga chart. Bed 23, pneumonia, stable vital signs, continue with antibiotics, sabi niya sa mga kasama. Ang tingin ay nasa hawak na papeles. Lumipat siya sa kama ni Amalia. Bed 24, chronic arthritis, pain management. Any complaints? Ang tanong ay hindi para kay Amalia, kundi para sa hangin. Umiling lang si Amalia. Ano pa ba ang sasabihin niya? Na sumasakit ang kanyang puso, hindi dahil sa karamdaman, kundi dahil sa pakiramdam
na isa siyang bagay na sinusuri, hindi isang taong kinakausap. Nagpatuloy si Dr. Silang sa kanyang pag-iikot, ngunit sa pagdaan niya sa isang makitid na espasyo sa pagitan ng mga kama, isang bumibisitang kamag-anak ang aksidenteng humarang sa kanyang daan. Huminto ang doktor. Isang bakas ng matinding inis ang gumuhit sa kanyang mukha. "Excuse me," mariin niyang sabi. Sa pag-atras ng bisita, natigilan si Dr. Silang. Ang walker ni Amalia, na nakasandal malapit sa kama, ay bahagyang nakaharang sa kanyang daraanan. Isang maliit na abala, isang bagay na maaring daanan o hilinging alisin ng maayos. Ngunit para sa isang taong pununo na ng presyon at pagod, ang maliit na bagay na yon ay naging mitya. Sa isang iglap, itinaas ni Dr. Dante Silang ang kanyang paa na nababalutan ng mamahaling sapatos na katad at walang awang sinipa ang metal na walker. "Alisin niyo to sa daan!" Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ward. Ang tunog ng metal na tumama sa semento ay nakabibingi. Para kay Amalia, nakasalukuyang nakatayo at akmang hahawak sa walker para magtungo sa banyo. Ang biglaang pagkawala ng kanyang suporta ay parang pagguho ng mundo. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang mga kamay ay sumalag sa hangin, naghahanap ng anumang makakapitan. Ngunit wala. Ang lahat ay nag-slow motion. Ang gulat sa mukha ng ibang mga pasyente, ang biglang pagtigil ng lahat ng kilos, at ang matigas, malamig na sahig na mabilis na sumalubong sa kanyang marupok na katawan. Isang matinding sakit ang gumapang sa kanyang balakang, ngunit mas matindi ang sakit ng kahihiyan na tumusok sa kanyang puso. Nakahandusay sa sahig ng ospital na itinayo mula sa mga pangarap niya at ni Hilario, naramdaman ni Amalia ang bigat ng kanyang edad, ng kanyang kahinaan at ng kanyang pag-iisa. Ngunit sa isang sulok ng ward, kung saan hindi abot ng atensyon ng lahat, isang pasyenteng may hawak na telepono ang nakatutok sa eksena. Isang maliit na pulang ilaw ang tahimik na kumikislap, isang lente na naging saksi at maingat na itinatala ang lahat. Libu-libong milya ang layo mula sa maingay na ward ng Pag-asa sa isang malamig na conference room na nababalutan ng salamin at bakal. Si Gabriel Diwa ay nasa gitna ng kanyang sariling mundo. Matikas sa kanyang suot na dark gray suit, bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay matalas, puno ng kumpiyansa. Pinapangunahan niya ang isang mahalagang pagpupulong tungkol sa isang multimilyong dolyar na merger. Ito ang kanyang teritoryo. Ang mga numero, batas, at negosasyon ang kanyang sandata. The proposal is sound, but the liability clause in Section C is unacceptable. We need to renegotiate that. Aniya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Isang bahagyang pag-vibrate mula sa kanyang telepono na nakapatong sa makintab na mesa ang pumutol sa kanyang konsentrasyon. Sinulyapan niya ito, isang mensahe mula sa kanyang pinsan sa Pilipinas. Ipinagwalang bahala niya ito. Hindi ito ang oras, ngunit muling nag-vibrate ang telepono. At isa pa. At isa pa. Isang sunod-sunod na pagtunog na tila isang desperadong pagkatok. Nagsimulang kumunot ang kanyang noo. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. "Excuse me for a moment?" Sabi niya sa mga kasamahan na bahagyang nagulat sa biglaang pagbabago sa kanyang kilos. Lumabas siya ng conference room at pumasok sa isang maliit na pasilyo. Binuksan niya ang mensahe. Ang unang bumungad sa kanya ay isang maikling text. "Kuya Gab, tingnan mo to. Si Lola." Kasunod nito ay isang video file. Pinindot niya ang play. Ang unang ilang segundo ay malabo at magalaw. Isang tipikal na eksena sa isang pampublikong ospital. Ngunit nang tumuon ang kamera, nanigas si Gabriel. Doon, sa gitna ng lahat, ay ang kanyang Lola Amalia. Ang kanyang liway. Mukha itong mas matanda.
Mas marupok kaysa sa huli niyang pagkikita sa kanya. At pagkatapos ay nangyari ito. Ang pagdaan ng doktor, ang pag-uusap na hindi marinig ng malinaw, ang biglaang pagsipa sa walker, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mabagal na pagbagsak ng kanyang lola sa sahig. Hindi humihinga si Gabriel, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng syudad sa labas ng bintana ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malutong na tunog ng metal na tumama sa semento at ang mahinang sigaw ng mga tao sa video. Paulit-ulit na tumatakbo ang eksena sa kanyang isipan. Ang paa, ang walker, ang pagbagsak. Ang bawat ulit ay isang suntok sa kanyang sikmura, isang saksak sa kanyang puso. Ang kaninang kalmadong abogado ay biglang naglaho. Ang pumalit ay isang apo na ang mundo ay gumuho. Isang malamig na galit, mas matindi kaysa sa anumang naramdaman niya noon, ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang kaloob-looban, na para bang isang kumukulong bulkan. Hindi na siya nag-isip. Agad niyang tinawagan ang numero ng ospital na ibinigay ng pinsan niya. Matapos ang ilang pagpasapasa, naririnig niya sa wakas ang boses na pinakamamahal niya. "Apo? Gab? Ikaw ba iyan?" Ang boses ni Amalia ay mahina, ngunit may pilit na kasiglahan. "Lola, are you okay? Anong nangyari? I saw the video." Ang boses ni Gabriel ay garalgal, pinipigilan ang panginginig. "Ay, yun ba? Huwag mo nang intindihin yon, apo. Aksidente lang. Pagod lang siguro ang doktor. Maayos naman ako. Walang nabali. Huwag ka nang mag-alala dyan." Ang mga salitang yon, na dapat sana'y magpapakalma sa kanya, ay lalo lang nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang galit. Aksidente? Pagod lang. Ang kanyang lola, ang babaeng nagpalaki sa kanya, ay binastos at sinaktan, at ito pa ang naghahanap ng dahilan para sa gumawa nito. At siya? Nasaan siya nang mangyari ang lahat? Narito, sa kabilang panig ng mundo, kumikita ng pera, habang ang pinakamahalagang tao sa buhay niya ay tinatratong parang basura. Isang matinding pagsisisi ang humampas sa kanya. Ang lahat ng kanyang tagumpay ay biglang nawalan ng halaga. "Lola, I'm coming home," deklara niya. Ang boses ay pinal at hindi na mababali. "Naku, apo, huwag na. Sayang ang trabaho mo." "I'm coming home." Pinutol niya ang tawag bago pa man makatutol ang kanyang lola. Bumalik siya sa conference room. Ang mga mukha ng kanyang mga kasama ay puno ng pagtataka. "The meeting is over. I'm taking an indefinite leave," anunsyo niya. Walang paliwanag, bago kinuha ang kanyang telepono at laptop at mabilis na lumabas. Sa kanyang apartment, ang pag-iimpake ay isang gawa ng galit. Ang mga damit ay hindi tinupi, kundi halos ipinaghahagis sa maleta. Bawat kilos ay may diin, bawat paghinga ay may bigat. Ang imahe ng kanyang lola sa sahig ay nakatatak sa kanyang isipan. Ipinangako niya sa kanyang sarili, habang isinasara ang maleta, na magbabayad ang sinumang nanakit sa kanyang lola. Hindi lang ang doktor, kundi ang buong sistema na hinayaang mangyari iyon. Lumipas ang mga oras na tila isang kisap mata. Ang mahabang biyahe sa eroplano ay hindi niya naramdaman. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang plano ng paghihiganti at pagkuha ng hustisya. Paglapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, isang pamilyar na init ang sumalubong sa kanya. Binuksan niya ang kanyang telepono. Bumuhos ang daan-daang mensahe at notification. Ngunit isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang laman nito ay isang pangungusap lang. Kung galit ka sa doktor, mas magagalit ka kapag nalaman mo ang totoong problema sa Pag-asa. Ang Pag-asa Medical Center ay hindi na isang lugar ng paggaling. Ito ay naging sentro ng isang media circus. Mula pa lang sa taxi,
Kitang-kita na ni Gabriel ang kumpol ng mga tao sa entrance. Mga reporter na may dalang mikropono, mga cameraman na nag-uunahan para sa pinakamagandang anggulo, at mga usisero na nagbabahagi ng kanilang mga opinyon. Ang video ay hindi lang basta nag-viral. Sumabog ito na parang isang bomba. At ang ospital ngayon ang ground zero. Hindi niya pinansin ang mga tanong na ibinabato sa kanya. Gamit ang kanyang taas at bigat, sinuong niya ang dam ng tao. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng determinasyon. Ang bawat hakbang niya papasok sa ospital ay may bigat. Isang martsa patungo sa digmaan. Sa loob, ang kaguluhan ay mas kontrolado, ngunit ang tensyon ay mas masidhi. Ang mga nurse at staff ay nagbubulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng kaba at pag-aalala. Agad siyang nagtungo sa administration office. Ang kanyang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. I need to speak to the hospital director. Now. Ang boses niya ay malamig at matigas, hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagtanggi. Ang sumunod na mga minuto ay isang mabilis na pag-usad ng mga pangyayari. Ipinasok siya sa isang malaking conference room kung saan naghihintay na ang hospital director. Isang babaeng nasa middle age na may bakas ng pagod sa mukha. Kasama ang ilang miyembro ng board at si Dr. Dante Silang. Ang itsura ni Dr. Silang ay malayo na sa aroganteng doktor sa video. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay may madilim na bilog sa ilalim. Ngunit mayroon pa ring bahid ng pagmamatigas sa kanyang postura. Tila isa siyang sundalong sugatan, ngunit hindi pa rin sumusuko. Mr. Diwa, I am Dr. Almeda, the hospital director. On behalf of the entire Pag-asa Medical Center, I would like to extend our deepest and most sincere apologies for what happened to your grandmother. Simula ng direktora, ang boses ay maingat na pinili. Dr. Silang has been placed on indefinite suspension, and we assure you we are conducting a full investigation. Apologies? Putol ni Gabriel, isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Director, your apologies are meaningless. Your hospital, your doctor, humiliated and hurt an 83-year-old woman. An apology doesn't fix a broken spirit. We understand your anger, Mr. Diwa, sabat ng isang miyembro ng board, and to show our sincerity, the hospital is prepared to offer a substantial financial settlement to cover all your grandmother's medical needs and for the emotional distress this has caused. Iyon na ang huling patak. Ang tingin ni Gabriel ay lumipat mula sa direktora patungo sa lalaking nagsalita. Ang ideya na mababayaran ng pera, ang dignidad ng kanyang lola, ay isang insulto na hindi niya mapapalampas. Financial settlement? Ulit niya, ang boses ay mababa at mapanganib. You think this is about money? You think you can put a price on respect, on basic human decency? Sir, we are only trying to make amends. You want to make amends? Lumapit si Gabriel sa mesa. Ang kanyang mga palad ay mariing nakadiin sa makintab na kahoy. Ang kanyang tingin ay nakatuon na ngayon kay Dr. Silang na nanatiling tahimik sa isang sulok. You start by looking at your staff. This man here, this brilliant doctor who seems to have forgotten the first rule of his profession. First, do no harm. Hindi lang katawan ang ginagamot, doktor. Kaluluwa rin. Huminga ng malalim si Gabriel. Pinapakalma ang sarili para sa huling pinakamabigat na dagok. Alam niyang ito na ang sandali na babago sa lahat. You are all scrambling to protect the reputation of this hospital. You're worried about lawsuits, about donations drying up. You're trying to manage a PR crisis. Naglakad siya palibot sa kwarto. Ang kanyang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. But you don't even know who you're dealing with. You do not know the gravity of your mistake. You talk about this hospital as if you own it, as if it's just a business. Tumigil siya sa harap ng malaking bintana. Natanaw ang hardin sa ibaba. Ang parehong hardin
na tinitingnan ng kanyang lola. The woman you disrespected. The elderly patient whose walker was kicked away like a piece of trash. The patient you offered to pay off to keep quiet. Lumingon siyang muli sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Binitawan niya ang mga salitang babago sa lahat ng bagay, ang katotohanang magiging isang lindol na yayanig sa pundasyon ng buong institusyon. Ang babaeng tinapakan ninyo ng dignidad ay si Doña Amalia Kalikasan, ang nag-iisang tagapagmana ng yumaong Don Hilario Espinosa at ang nagpatayo ng ospital na ito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumagsak sa conference room. Ang hangin ay tila nawala. Ang kaninang mga mukha na puno ng pagkainis at pag-aalala ay napalitan ng purong pagkabigla at hindi paniniwala. Ang direktora ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mukha ay namumutla. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay mula kay Dr. Dante Silang. Ang huling piraso ng kanyang pagmamatigas ay gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at sa kauna-unahang pagkakataon, isang emosyon na hindi galit o pagmamataas ang nabanaag sa kanyang mukha. Takot. Isang malalim, primal na takot. Ang babaeng sinaktan niya ay hindi lang pala isang ordinaryong pasyente. Siya ang kaluluwa at pundasyon ng lugar na ito. Ang katotohanan ay lumabas na, at sa bigat nito, lahat sila ay gumuho. Ang dating penthouse apartment ni Dr. Dante Silang, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay tila isang magarang kulungan. Ang mga salaming bintana na mula sahig hanggang kisame ay nagpapakita ng isang syudad na kumikinang sa ilalim ng ulan. Ngunit para kay Dante, ang mga ilaw na yon ay tila mga mapanghusgang mata na nakatitig sa kanya. Doña Amalia Kalikasan. Ang pangalan ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang dagundong na hindi mapatahimik. Ang mata ng babae na halos hindi niya pinansin. Ang mata ng babae na ang walker ay kanyang sinipa. Ang pundasyon ng ospital. Isang malakas na sigaw ng pagkadismaya ang kumawala sa kanya. Dinampot niya ang isang baso ng whiskey sa kanyang mesa at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa, ngunit agad ding bumalik ang bigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang karera, na maingat niyang binuo sa loob ng 15 taon, ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Suspension, investigation, public humiliation. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay naging abo. Humarap siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi ang kinikilalang henyo ng operasyon, kundi isang lalaking pagod, may gusot na damit, at mga matang puno ng galit at pagsisisi. Ngunit kanino siya nagsisisi? Sa kanyang ginawa o sa katotohanang nahuli siya? Kasalanan nila to. Bulong niya sa sarili, naghahanap ng masisisi, kasalanan ng sistema, ng mga pasyenteng walang katapusan, ng pressure na hindi maintindihan ng iba. Sa kanyang pag-upo sa mamahaling leather na sofa, ipinikit niya ang kanyang mga mata at isang ala-ala ang biglang lumitaw mula sa kailaliman ng kanyang isipan. Isang ala-ala na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Isang batang Dante, mga 10 taong gulang, ang naghihintay sa labas ng emergency room ng isang pampublikong ospital. Ang amoy ay pareho, antiseptic at desperasyon. Hinihintay niya ang kanyang ina, si Nurse Elena Silang, na matapos ang kanyang double shift. Nang lumabas ito, ang ngiti sa mukha nito ay hindi maitago ang matinding pagod sa kanyang mga mata. "Ma, pagod ka na naman," sabi ng batang si Dante. Hinaplos ni Elena ang kanyang buhok. "Okay lang anak, maraming pasyente. Kulang kami sa gamot. Kulang sa staff. Kailangang magtiis." Ang eksena ay nagbago. Ngayon, ang kanyang ina
na ang nakahiga sa isa sa mga kama ng ospital na yon. Isang simpleng impeksyon sa baga na lumala dahil sa kawalan ng tamang antibiotic. Nakita niya ang desperasyon sa mata ng mga doktor na kasamahan ng kanyang ina. Mga doktor na gustong tumulong ngunit walang magawa dahil ang mga gamit na kailangan nila ay wala. "Gagaling ka, ma," sabi niya. Hawak ang malamig na kamay nito. Ngumiti ang kanyang ina, isang mahinang ngiti. "Dante, anak, pag naging doktor ka, huwag kang mapapagod tumulong, ha? Pero huwag mong kakalimutan na alagaan din ang sarili mo." Iyon ang huling pagkakataon na nakausap niya ito. Minulat ni Dante ang kanyang mga mata. Ang sakit ng alaala ay kasing tindi pa rin ng dati. Ang pangakong yon, ginawa niya ang lahat para tuparin ito. Nag-aral siyang mabuti, naging pinakamahusay sa kanyang larangan, tiniyak na hindi niya mararanasan ang kawalan ng kapangyarihan na nakita niya sa mga doktor ng kanyang ina. Naniwala siya na para ayusin ang sirang sistema, kailangan niyang maging matigas, maging walang awa, maging makapangyarihan. Kailangan niyang tratuhin ang medisina hindi bilang isang serbisyo, kundi bilang isang laban na kailangang ipanalo kahit sino pa ang matapakan. At sa proseso, siya mismo ang naging halimaw na gusto niyang labanan. Ang doktor na pagod at walang magawa na nakita niya noon, naging mas malala siya. Naging doktor siya na may kapangyarihan, ngunit piniling hindi ito gamitin ng tama. "Ipinangako kong aayusin ko ang sistema, pero ako ang naging halimaw." Bulong niya sa kawalan. Ang mga salita ay puno ng kapaitan. Sa unang pagkakataon, ang galit niya ay hindi nakatutok sa iba, kundi sa kanyang sarili. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, tumunog ang kanyang telepono, isang hindi pamilyar na numero. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit sa huli ay pinindot din ang answer button. "Hello? Dr. Silang?" Isang boses ng babae, nanginginig at puno ng takot. Si Nurse Bituin po ito. Si Maya." Kumunot ang noo ni Dante. "Anong kailangan mo?" "Dok, tinawagan po ako ng admin. Pinipilit nila akong gumawa ng salaysay. Sabi nila, kailangan kong sabihin na matagal nyo nang ganyan nang ginagawa yon. Na palagi kayong mainitin ng ulo na sinadya nyo talaga. Sabi nila, kung hindi ko gagawin, baka mawalan ako ng lisensya." Natahimik si Dante. Ang mga buwitre ay nagsisimula ng kumilos. Ginagawa siyang sacrificial lamb para iligtas ang reputasyon ng ospital. Hahanapan siya ng butas, gagawin siyang nag-iisang may kasalanan sa lahat. At gagamitin nila ang mga taong tulad ni Maya, mga taong takot at madaling kontrolin para gawin ito. "Dok, anong gagawin ko?" Tanong ng yaya. Ang boses ay malapit ng umiyak. Tumingin si Dante sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa isang sistemang handang sirain ng sinuman para lang protektahan ang sarili nito. At sa isang iglap, ang galit niya ay nagkaroon ng bagong direksyon. Hindi na ito galit sa mundo, kundi galit sa inhustisya. "Huwag kang gagawa ng kahit ano," sabi niya. Ang boses ay biglang naging kalmado at may diin. "Huwag kang pipirma ng kahit ano. Just wait." Ibinaba niya ang telepono. Isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang kalooban. Kung babagsak man siya, isasama niya ang mga tunay na may kasalanan. Matapos ilipat si Lola Liwais sa isang pribadong silid, isang suite na mas malaki pa sa apartment ng ilang doktor, agad na hinarap ni Gabriel ang susunod na hakbang sa kanyang plano, ang pakikipag-usap sa pinakamataas na tao sa tore, ang chairman ng board ng Pag-asa Medical Center, si Don Alfonso Roches. Ang opisina ni Roches ay nasa pinakatuktok na palapag ng isang gusali sa Makati, isang lugar
na sumisigaw ng kapangyarihan at yaman mula sa mga painting na nakasabit sa dingding hanggang sa antigong kasangkapan. Lahat ay pinili para magbigay ng impresyon ng katatagan at karangalan. Si Alfonso Rosas mismo ay ganoon din. Nasa mga huling taon ng kanyang 60s, mayroon siyang maayos na buhok na kulay pilak, isang mapagkaibigang ngiti, at mga matang tila nakakakita ng iyong kaluluwa. Nang pumasok si Gabriel, agad itong tumayo at sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. Gabriel, iho, hindi mo alam kung gaano ko ikinalulungkot ang nangyari sa iyong lola. Ang aking mahal na kaibigang si Amalia. Sabi niya, ang boses ay puno ng tila taos-pusong pag-aalala. Napakalaking kahihiyan nito sa ospital, isang bagay na hindi ko kailanman palalampasin. Umupo sila sa magkabilang panig ng isang malaking mahogany desk. Ang kilos ni Roses ay kalmado at puno ng simpatiya, ngunit hindi napansin ni Gabriel ang bahagyang panlalamig sa kanyang mga mata, isang kalkuladong tingin na hindi tumutugma sa kanyang mga salita. Don Alfonso, I appreciate your concern. Simula ni Gabriel, pinapanatili ang kanyang professional na tono. But this goes beyond one doctor's misconduct. This is about a culture of neglect that has been allowed to fester in Pag-asa. Tama ka, iho. 100%. Mabilis na sang-ayon ni Roses, itinaas ang kanyang mga kamay na parabang sumusuko. At bilang chairman, inaako ko ang buong responsibilidad. Kaya naman, nagpatawag na ako ng isang emergency board meeting. We will launch a full-scale reform. Magkakaroon ng mga bagong training, bagong protocol. We will make Pag-asa a true beacon of hope again, as your grandparents envisioned it. Nagpatuloy si Roses sa pagsasalita. Binabalangkas ang isang kahanga-hangang plano ng pagbabago. Bawat salita ay perpekto, bawat pangako ay enggrande. Binanggit pa niya ang kanyang malalim na pagkakaibigan sa yumaong si Don Hilario. Nagbahagi ng isang madamdaming anekdota tungkol sa kanilang mga pangarap para sa ospital. Ang Pag-asa ay parang anak na rin para sa akin, Gabriel. Sabi ni Roses, ang kanyang mga mata ay tila nagluluha. Ang makitang nalalagay ito sa ganitong kahihiyan, dinudurog nito ang aking puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi tama. Isang pakiramdam na parang nanonood siya ng isang napakahusay na aktor sa isang entablado. Ang lahat ay masyadong makinis, masyadong perpekto. Para ipakita ang aming commitment, dagdag ni Roses, nais kong ipanukala sa board ang pagtatatag ng Amalia Kalikasan Wing sa ospital. At bilang pagkilala sa iyong pamilya, nais din naming mag-alok sa iyo ng isang permanenteng upuan sa Board of Trustees para ikaw mismo ang makasaksi sa mga pagbabagong gagawin namin. Isang magandang alok, isang paraan para patahimikin siya, para gawin siyang bahagi ng sistema. Ngunit si Gabriel ay isang abogado. Sanay siyang magbasa hindi lang ng mga kontrata, kundi ng mga tao. That's a very generous offer, sir, sabi ni Gabriel. But before we discuss that, I'd like to see the hospital's recent financial reports, specifically the statements for the charity funds, including the original K Foundation endowment. Ang ngiti sa mukha ni Roses ay hindi nagbago. Ngunit sa isang saglit, isang bahagyang kislap ng kung anong emosyon. Inis, kaba, ang dumaan sa kanyang mga mata. Mabilis itong nawala, ngunit nakita ito ni Gabriel. Of course. Transparency is our new mandate. Masiglang sagot ni Roses, tumayo, at kumuha ng isang makapal na folder mula sa isang cabinet. Here are the latest audited reports. Everything is in order, I assure you. Iniabot niya ang folder kay Gabriel. Sa unang tingin, ang mga numero ay mukhang malinis. Ngunit habang mabilis na sinusuri ni Gabriel ang mga pahina, napansin niya ang isang bagay. Ang mga ulat ay masyadong simple, masyadong pangkalahatan.
Maraming mga miscellaneous expenses na walang detalye, mga malalaking transfer sa mga partner organizations na hindi pamilyar sa kakanya. Ito ay isang ulat na idinisenyo para magmukhang kumpleto, ngunit sa totoo'y nagtatago ng maraming bagay. Salamat po, sabi ni Gabriel. Isinara ang folder at tumayo. Pag-aaralan ko po ito. Excellent. I look forward to working with you, Iho. Please extend my warmest regards to Amalia. Sabihin mo sa kanya, si Alfonso ay personal na titiyakin na ang hustisya ay maibibigay. Nagkamay sila. Ang kamay ni Roses ay mainit at matatag. Ngunit para kay Gabriel, ito ay parang kamay ng isang ahas. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, ang pakiramdam ng pagdududa sa kanyang dibdib ay lalong lumalakas. Ang pag-uusap ay hindi nakapagpakalma sa kanya. Sa halip, ito ay nagbukas ng isang bagong pinto ng mga tanong. Ang problema sa Pag-asa ay hindi lang isang aroganteng doktor. May mas malalim, mas nakatagong sakit. Pagsakay niya sa kanyang kotse, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Ito ay mula sa parehong hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Wala itong text, isang larawan lang. Ito ay isang litrato ng isang lumang pahina ng ledger, sulat kamay. Sa itaas ay may nakasulat na K Foundation Donations 95. Sa ibaba, isang listahan ng mga petsa at malalaking halaga. Ngunit ang pinakakumuha ng kanyang atensyon ay ang mga pangalan sa tabi ng ilang transaksyon. Mga pangalan ng mga kumpanya na nakita niya sa financial report na ibinigay ni Roses, ang mga partner organizations. At sa tabi ng mga pangalan na yon, may mga halagang binura at pinalitan ng mas maliliit na numero. Naintindihan na niya, ito ang simula ng sinulid. At sa kabilang dulo nito, alam niyang naghihintay ang isang mas malaking halimaw. Ang isang maliit na coffee shop sa isang sulok ng Quezon City, malayo sa mga matang mapanghusga ng Makati, ang naging kanilang tagpuan. Ang amoy ng bagong timplang kape ay kaibahan sa bigat ng kanilang pinag-uusapan. Sa harap ni Gabriel ay si Jasmine Jazz Madrigal, isang investigative journalist na ang pangalan ay kinatatakutan ng mga tiwaling politiko at negosyante. Maliit ang pangangatawan ni Jazz, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, at ang kanyang isipan ay mas matalas pa. Siya ang nagpadala ng mga misteryosong mensahe. So, simula ni Jazz pagkatapos humigop sa kanyang kape. The great Gabriel Diwa is back. I thought you'd be busy suing the pants off that arrogant doctor. The doctor is just a symptom, Jazz. I think you and I both know the disease is much worse. Sagot ni Gabriel. Inilapag sa mesa ang folder na bigay ni Roses at ang kanyang telepono na nagpapakita ng larawan ng ledger. Sinuri ni Jazz ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumipat mula sa opisyal na report patungo sa lumang ledger. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Well. Our dear Don Alfonso has been a very busy man. These partner organizations, they're all shell corporations. I've been tracking them for a separate story, but I never found the source of their funding. Until now. Nagsimula silang magtrabaho. Si Gabriel, gamit ang kanyang kaalaman sa batas at corporate finance, ay sinuri ang bawat linya ng financial report. Hinahanap ang mga butas. Si Jazz naman, gamit ang kanyang network ng mga impormante, at ang kanyang husay sa paghuhukay ng datos, ay sinimulang alamin ang kasaysayan ng K Foundation. Ang kanilang pag-uusap ay isang sayaw ng mga katotohanan at teorya. Ang bawat piraso ng impormasyon na nahahanap ng isa ay nagiging susi para sa susunod na hakbang ng isa. Habang naghahanap si Jazz sa online archives, isang eksena ang tumatakbo sa isipan ni Gabriel. Isang hapon, kasama niya ang kanyang lola Liway sa suite nito sa ospital. Lola, can you tell me more about the K Foundation? Tanong niya.
Habang inaayusan ang unan sa likod nito, ngumiti si Lola Liway. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumayo, bumabalik sa nakaraan. Ang K Foundation, iyan ang puso ng pag-asa. Hindi lang pera yan, apo. Iyan ang pangarap namin ng lolo mo. Isang pondo na titiyak na kahit ang pinakamahirap na pasyente ay makakatanggap ng pinakamahusay na pangangalaga. Walang dapat mamatay dahil lang sa wala siyang pera. Yan ang pangako ng pag-asa. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Gabriel habang tinitingnan niya ang mga numerong nasa harap niya. Ang pangakong iyon ay matagal nang napako. Bingo! Bulong ni Jazz. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard. Found him! Lorenzo Reyes, the original accountant for the K Foundation. Nag-retire siya 10 years ago, right after Rosas became chairman. Too much of a coincidence. Hindi sila nagsayang ng oras. Sa tulong ng koneksyon ni Jazz, nahanap nila ang address ni Mang Lorenzo sa isang tahimik na subdivision sa Marikina. Ang bahay ay simple, ngunit may mataas na pader at isang gate na tila laging nakakandado. Ang lalaking nagbukas sa kanila ay payat, may makapal na salamin at mga matang laging lumilingon sa paligid na para bang may kinatatakutan. Sa una, ayaw magsalita ni Mang Lorenzo. Wala na akong alam dyan. Matagal na yon. Paulit-ulit niyang sabi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit ipinakita ni Gabriel ang kanyang ID bilang abogado at ang larawan ni Lola Amalia. Mang Lorenzo, this isn't about politics. This is about justice for the woman who built that hospital. The woman whose legacy was stolen. Nakita ni Jazz ang isang lumang litrato sa dingding. Si Mang Lorenzo kasama ang isang batang babae na nakauniforme ng nurse. Ang ganda ng anak niyo, sabi ni Jazz. Nurse din pala siya. Doon bumigay ang matanda. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Namatay siya. Dito sa Pag-asa, isang aksidente sa laboratorio. Simpleng gamot lang sana ang kailangan. Pero sabi ng ospital, wala raw budget. Wala raw pondo. Pero alam ko kung saan napunta ang pera. Ang kanyang galit ay mas matindi na kaysa sa kanyang takot. Pumasok siya sa isang silid at bumalik na may dalang isang maliit, itim na USB flash drive. Insurance ko to, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Lahat ng orihinal na record, bawat transaksyon na binura at pinalitan ni Roses, naka-encrypt yan, pero sigurado akong kaya niyong buksan. Ang USB ay parang isang banal na gantimpala. Ang susi sa lahat. Bumalik sila sa opisina ni Jazz, isang maliit na kwarto na puno ng mga libro at dokumento. Ang hangin ay puno ng pananabik. Isinaksak ni Jazz ang USB sa kanyang laptop. Matapos ang ilang pag-type, nabuksan niya ang mga file. At doon, bumungad sa kanila ang katotohanan. Hindi lang basta pagnanakaw. Ito ay isang sistematikong pagdugas na tumagal ng isang dekada. Milyon-milyong piso bawat taon na dapat sanay para sa gamot, sa bagong equipment, sa sahod ng mga nurse, ay inilipat sa mga account ni Roses. Ito ang dahilan kung bakit pagod ang mga staff, kung bakit kulang ang gamit, kung bakit ang doktor na tulad ni Sailang ay nasa bingit ng kanyang pasensya. Nang biglang, isang itim na screen ang lumitaw sa laptop ni Jazz. Isang progress bar na may nakasulat, "Deleting data." What the hell? Sigaw ni Jazz. Sinusubukang kanselahin ang proseso, ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, lahat ng file ay naglaho. Isang mensahe ang lumitaw sa screen. Some secrets are best left buried. Nagkatinginan sila ni Gabriel. Ang kaninang tagumpay ay napalitan ng malamig na takot. He knows, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mahina. He's been watching us. Ang halimaw ay hindi lang magnanakaw. Ito ay gising. At alam nitong hinahanting na nila ito. Ang laro ay biglang naging mas mapanganib.
Ang digital na atake sa laptop ni Jazz ay isang malinaw na mensahe. Tapos na ang pagtatago sa dilim. Alam na ni Alfonso Roches na mayroon silang hawak at hindi siya mag-aatubiling gumamit ng dahas para patahimikin sila. Ang laro ay naging isang mapanganib na habulan. Kinabukasan, naramdaman agad ni Jazz ang epekto ng kapangyarihan ni Roses. Pagpasok niya sa newsroom ng kanyang pahayagan, sinalubong siya ng kanyang editor-in-chief, isang lalaking dati humahanga sa kanyang tapang, ngunit ngayoy may bakas ng takot sa mukha. Jazz, pinatatawag ka ng publisher, sabi nito, umiiwas ng tingin. Sa opisina ng publisher, ang pag-uusap ay maikli at malinaw. We're pulling the plug on your investigation, Jasmine, sabi ng matandang lalaki, hindi man lang tumitingin sa kanya mula sa mga papeles na nasa mesa. It's a dead end. No solid evidence. We can't risk a libel suit from a man as influential as Don Alfonso Roches. But sir, we were hacked. That's proof that we're onto something big. Protesta ni Jazz. Or proof that you're being reckless. Ganti ng publisher. The story is dead. Find something else to write about. That's final. Lumabas si Jazz ng opisina na nag-alab sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Tinali nila ang kanyang mga kamay. Ang institusyon na dapat sanang nagpoprotekta sa katotohanan ay umukod sa kapangyarihan at pera. Samamantala, naramdaman din ni Gabriel ang paghihigpit ng tali. Nang bumisita siya sa kanyang lola, napansin niya ang isang itim na van na nakaparada sa tapat ng ospital. Ang mga bintana nito ay heavily tinted. Nang lumabas siya, sinundan siya nito hanggang sa kanyang hotel. Hindi sila nagtatago. Ipinapakita nilang binabantayan siya. Mas matindi ang kanyang pag-aalala para sa seguridad ng kanyang lola. Agad siyang kumuha ng 2 pribadong security guard para magbantay sa labas ng suite nito at ipinagbilin sa ospital na limitahan ang mga bisita. Ang laban na ito ay hindi na lang sa korte o sa boardroom. Ito ay naging personal at mapanganib. Apo, ano bang nangyayari? Tanong ni Lola Liway. Napapansin ang mga bagong bantay at ang bigat sa balikat ng kanyang apo. Parang mas malaki pa to kaysa sa nangyari sa akin. Lola, just trust me. I'm handling it. Ang mahalaga, magpagaling po kayo. Sagot ni Gabriel, pilit na ngumingiti para itago ang sariling kaba. Kailangan nilang kumilos ng mabilis at palihim. Ang kanilang pinakamalaking pag-asa ay ang masira ang encryption ng orihinal na USB, ngunit kailangan nila ng tulong. Tinawagan ni Gabriel ang isang dati niyang kaklase sa law school na ngayon ay isang cybersecurity expert, isang white hat hacker na kilala sa alias na Marco. Nagkita sila sa isang maingay na food court sa isang mall, isang lugar na puno ng tao kung saan mahirap mag-eavesdrop. Gab, this is heavy stuff, sabi ni Marco, matapos suriin ang sirang USB. The malware that wiped your journalist friend's laptop was military grade. Whoever you're up against has deep pockets and serious connections. But there might be a ghost of a chance. The original drive itself might still have recoverable data fragments. It will take time. Habang hinihintay ang resulta mula kay Marco, kailangan nilang humanap ng ibang paraan para palakasin ang kanilang kaso. Kailangan nila ng testimonya mula sa loob. Kailangan nila ng isang taong tulad ni Nurse Mayumi Bituin. Natagpuan ni Gabriel si Maya sa isang maliit na karinderya, malapit sa ospital. Kumakain mag-isa, ang kanyang mukha ay balisa. Sa una, natakot ito nang makita siya. Sir, pakiusap po. Ayoko pong madamay. Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Umupo si Gabriel sa tapat niya. Hindi siya nagbanta o nag-pressure. Sa halip ang kanyang boses ay mahinahon. Nurse Bituin, alam kong natatakot ka. Pinipilit ka nilang magsinungaling para pagtakpan ang sarili nila. Pero tanungin mo ang sarili mo. Hanggang kailan ka magtatago sa takot? Imbes na ikaw ang gamitin nila,
Hindi ba mas mabuting ikaw ang tumulong para itama ang mali? Ikinuwento niya rito ang tungkol sa K Foundation, ang ninakaw na pera na dapat sanay para sa mga pasyente, para sa mga gamit, para sa dagdag na staff na magpapagaan sana sa trabaho nito. Ang pagod mo, ang stress mo, ang hirap na nararanasan mo araw-araw. Hindi yan dahil sa mga pasyente, Nurse Maya. Dahil yan sa mga taong tulad ni Roses na kumukuha ng para sa inyo. Imbes na si Dr. Silang ang pag-initan mo, hindi ba't dapat ang taong nasa likod ng lahat ng ito? Nakita ni Gabriel ang pagbabago sa mga mata ni Maya. Ang takot ay unti-unting napalitan ng galit. Isang galit na matagal na nitong kinikimkim. Anong gusto niyong gawin ko? Tanong nito sa wakas. Wala pa sa ngayon, sabi ni Gabriel. Pero kapag dumating ang oras, kailangan namin ng boses mo. Gabi na nang tumawag si Marco. Ang boses niya sa kabilang linya ay hindi masaya. Ito ay puno ng pagkaalarma. Gab, nakuha ko ang ilan sa mga files. Hindi lahat, pero sapat na. Gab, this is bad. This is really, really bad. What is it, Marco? Tanong ni Gabriel. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Gab, ang data na to ay hindi lang tungkol sa pera. Nakahanap ako ng isang hiwalay na file, isang listahan ng mga pasyente, mga pangalan, petsa at sanhi ng kamatayan. Natahimik si Gabriel. Gab, nagpatuloy si Marco. Ang kanyang boses ay naging bulong. Katabi ng bawat pangalan ay isang equipment request denied o medication out of stock note na may pirma ni Roses. These people didn't just die of their illnesses. They died because the funds that were supposed to save them were in someone else's pocket. Ang telepono ay tila naging isang blok ng yelo sa kamay ni Gabriel. Ang bigat ng katotohanan ay halos makaluha sa kanya. Hindi na ito simpleng kaso ng pandarambong. Ito ay mass murder na itinago sa ilalim ng burokrasya at kasinungalingan. Para kay Dr. Dante Silang, ang mga araw ay lumilipas sa isang malabong pagkakasunod-sunod ng alak, balita, at mapait na alaala. Ang kanyang apartment, na dati kanlungan ng kanyang tagumpay, ay naging isang mausoleum ng kanyang mga kabiguan. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng karerang nawala, ng reputasyong nadungisan, at ng isang hinaharap na biglang naging blangko. Isang hapon, habang walang ganang naglilipat ng channel sa TV, isang news flash ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maikling report tungkol sa financial irregularities sa Pag-asa Medical Center. Binanggit ang pangalan ni Jasmine Madrigal at ang biglaang paghinto ng kanyang investigasyon. Ang report ay maingat sa mga salita, puno ng di umano at hinihinalang. Ngunit para kay Dante, sapat na yon. Corruption? Bulong niya sa sarili. Hindi ito bago sa kanya. Alam niyang may mga anomalya sa sistema. Ngunit palagi niyang iniisip na ito ay simpleng red tape, incompetence, o ang karaniwang sakit ng burokrasya. Hindi niya kailanman inisip na ito ay isang malawakang pagnanakaw. Pinatay niya ang TV at binuksan ang kanyang laptop. Hinanap niya ang pangalan ni Jazz Madrigal. Karamihan sa kanyang mga artikulo tungkol sa pag-asa ay nabura na. Ngunit sa mga forum at social media, ang mga anino ng kanyang investigasyon ay naroon pa rin. May mga screenshot ng kanyang mga naunang post, mga komento mula sa mga dating empleyado. Pinagtagpi-tagpi niya ang mga piraso. K Foundation, Shell Corporations, Alfonso Roses. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya na parang mga bala. Bigla niyang naalala ang hindi mabilang na beses na nag-request siya ng bagong dialysis machine, ngunit laging tinatanggihan dahil walang budget. Ang mga advanced na gamot para sa cancer na hindi nila makuha dahil masyadong mahal. Ang mga nurse na nagrereklamo sa pagod dahil sa pagiging understaffed. Ang kanyang galit ay laging nakatuon sa mga pasyente, sa sistema, sa sarili niyang mga limitasyon.
Ngayon, sa unang pagkakataon, ang galit niya ay nagkaroon ng isang malinaw, tiyak na mukha. Ang nakangiting mukha ni Alfonso Roses, isang partikular na post, ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang listahan ng ilang pasyente na namatay sa ICU noong nakaraang taon. Naalala niya ang bawat kaso. Isang batang may leukemia, isang lalaking may malubhang sakit sa puso, isang babaeng buntis na may komplikasyon, mga pasyenteng may pag-asa sanang mabuhay kung mayroon lang silang sapat na kagamitan. At naalala niya ang kanyang ina, namatay dahil sa kawalan. Isang matinding pagkahilo ang kanyang naramdaman. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang pundasyon ng kanyang pagiging arogante, ay gumuho. Ang kanyang pagiging matigas ay hindi para ayusin ang sistema, kundi isang mekanismo para protektahan ang sarili mula sa sakit ng kawalan ng magawa. At sa pagiging manhid, hindi niya namalayan na siya ay naging isang kasangkapan, isang perpektong alibay para sa mga tunay na kriminal. Ang kanyang kasungitan at reputasyon bilang terror doctor ang nagiging dahilan kung bakit walang nagtatanong. Lahat ay takot sa kanya, kaya't walang nakapansin sa mas malaking halimaw sa likod niya. Tumayo siya. Ang kanyang mga kilos ay hindi na mabagal at walang gana. Mayroon ng layunin. Nagtungo siya sa kanyang study, isang lugar na hindi niya pinapasok sa loob ng maraming linggo. Binuksan niya ang isang bakal na filing cabinet na puno ng kanyang mga personal na tala at lumang mga kaso. Bilang isang metikulosong doktor, itinatala niya ang lahat. Bawat request na tinanggihan, bawat memo mula sa administrasyon, bawat pagkamatay ng pasyente na sa tingin niya ay kahina-hinala. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginawa noon. Marahil ay para sa sariling proteksyon. Ngunit ngayon, alam na niya ang tunay na silbi ng mga ito. Ang mga papel na ito ay hindi lang mga record. Ang mga ito ay mga testimonya, mga ebidensya ng krimen. Matapos ang isang oras ng paghahanap, hawak na niya ang isang folder na puno ng mga dokumentong magpapatunay sa koneksyon ng mga pagtanggi ni Roses sa mga pagkamatay ng pasyente. Kinabukasan hindi na siya nagahit. Ang kanyang suot ay simple lang. Nagmaneho siya patungo sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita, ang sementeryo. Umupo siya sa harap ng simpleng lapida ng kanyang ina. Elena Silang, a life dedicated to others. Ma, sabi niya sa katahimikan, ang kanyang boses ay basag. Nagkamali ako. Akala ko, para maging malakas, kailangan kong maging matigas. Akala ko, para hindi masaktan, kailangan kong maging manhid. Naging lahat ako ng kinasusuklaman mo sa sistemang pumatay sa'yo. Ang mga luha na matagal niyang kinimkim ay nagsimulang dumaloy. Patawad, ma. Patawad kung naging doktor ako na ikakahiya mo. Nanatili siya roon ng matagal at sa kanyang pagtayo, ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Ang abo ng kanyang dating sarili ay naiwan sa sementeryong yon. Ang naglalakad palayo ay isang bagong Dante Silang, isang taong hindi na naghahanap ng kapangyarihan, kundi ng katarungan. Pag-uwi niya, kinuha niya ang isang burner phone na matagal nang nakatago. Nag-dial siya ng isang numero na nakuha niya mula sa balita. Ilang linggo na ang nakalipas. Ang numero ng abogado ng Pamilya Kalikasan. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay kalmado at buo. Hindi mo ako kilala, sabi niya. Ako si Dr. Silang. Alam ko kung paano natin siya pababagsakin. Ang alyansa sa pagitan ni Gabriel Diwa at Dr. Dante Silang ay isang pagsasanib ng dalawang magkaibang mundo, ang husay sa batas at ang kaalaman sa medisina. Sa loob ng ilang araw, palihim silang nagtrabaho. Ang mga dokumento ni Dante ang naging kalansay ng kanilang kaso, habang ang mga na-recover na datos
mula kay Marco ang nagbigay laman dito, kasama ang mga testimonya na handang ibigay ni Jazz at ni Nurse Maya na ramdaman ni Gabriel sa unang pagkakataon na mayroon silang tunay na laban. Ngunit si Alfonso Roches ay isang ahas na hindi basta-basta nagpapatalo. Nang maramdaman niyang nagsasara na ang mga pader sa paligid niya, inilabas niya ang kanyang pinakamakamandag na atake. Nagsimula ito sa isang primetime news report. Nasa silid ng ospital si Gabriel, binabantayan ang kanyang natutulog na lola nang biglang lumitaw sa TV screen ang kanyang muka. Ang headline, abogado, sangkot sa extortion plot, laban sa kilalang ospital. Isang anonymous source ang nagsiwalat di umano na si Gabriel Diwa ay humihingi ng daan-daang milyong piso mula sa Pag-asa Medical Center kapalit ng kanyang pananahimik. Ipinakita sa report ang mga pekeng bank statement at email na nagpapatunay sa transaksyon. Ang insidente sa kanyang lola, ayon sa report, ay isang palabas lamang para magkaroon siya ng dahilan na pumasok sa eksena. Napatayo si Gabriel, ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Isang perpektong gawa-gawang kwento, isang atake na hindi nakatuon sa ebidensya, kundi sa kanyang kredibilidad. Ngunit hindi doon natapos. Kinabukasan, isang bagong kwento ang lumabas, mas masakit at mas personal. Isang kilalang psychologist ang ininterview na nagsasabing base sa mga ulat na natanggap niya, si Doña Amalia Kalikasan ay nagpapakita ng mga sintomas ng senility at dementia. Ang naratibo ay malinaw. Si Lola Liway ay isang ulyanin at naguguluhang matanda na ginagamit at minamanipula lamang ng kanyang sakim na apo. Ang kasinungalingang yon ay kumalat na parang apoy. Nang maglakad si Gabriel sa pasilyo ng ospital, ang mga dating palakaibigang nangiti ng mga nurse ay napalitan ng mga mapanghusgang bulungan at tingin na puno ng pagdududa. Pumasok siya sa silid ng kanyang lola. Gising ito, nakatingin sa bintana, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Hawak nito ang isang dyaryo. "Lola, please don't read that. It's all lies," sabi ni Gabriel. Dahan-dahang kinukuha ang pahayagan mula sa mga kamay nito. Ngumiti si Lola Liway, isang pilit na ngiti. "Alam ko, apo. Alam kong hindi mo yan magagawa." Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, nakita ni Gabriel ang isang munting bakas ng sakit sa kanyang mga mata. Ang sakit ng pagdududa, kahit gaano pa kaliit, na itinanim ng laso ni Roses. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating kinagabihan. Alfonso Roses, sa kanyang pinakamahusay na pag-arte, ay nagpatawag ng isang press conference. Sa harap ng buong bansa, umarte siyang isang biktima. "Masakit para sa akin na makitang ang pangalan ng aking matalik na kaibigang si Hilario at ang kanyang asawang si Amalia ay ginagamit sa ganitong paraan," sabi niya. Pinupunasan ng isang pekeng luha. Ang Pag-asa Medical Center ay hindi magpapasindak sa ganitong uri ng paninikil. Hahayaan namin na ang korte ang humusga. Ang kanyang performance ay perpekto. Siya ang mabait na tagapagtanggol. Si Gabriel ang sakim na kontrabida. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay tila gumuho. Tinawagan ni Jazz si Gabriel. Ang kanyang publisher ay nagbanta na ipapa-blacklist siya sa industriya kung makikipag-ugnayan pa siya kay Gabriel. Si Nurse Maya ay hindi na sumasagot sa kanyang telepono. Maging si Dante ay nag-aalala. "They're turning this into a circus, Gab. In the court of public opinion, we're already losing." Para kay Gabriel, ang pakiramdam ay parang nalulunod. Ang bawat ebidensyang hawak nila ay nawawala ng saysay kung ang mismong mga taong ipinaglalaban nila ay hindi na naniniwala sa kanila. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang nurse ang biglang pumasok sa silid. Ang muka ay puno ng panik. "Sir, si Ma'am Amalia." Napalingon si Gabriel. Ang kanyang lola ay nakahawak sa dibdib nito. Hirap na hirap huminga. Ang mga mata nito ay nakapikit. Ang muka ay namumutla. Ang stress, ang kahihiyan,
Ang sakit na dulot ng mga kasinungalingan. Lahat ay naging masyadong mabigat para sa marupok nitong puso. Biglang tumunog ang heart monitor. Isang matinis, walang tigil na tunog. Isang tunog na kinatatakutan ng lahat sa loob ng ospital. Flatline. Sumugod ang mga doktor at nurse sa silid. Itinulak nila si Gabriel palabas habang inihahanda ang defibrillator. Clear! Sigaw ng isang doktor. Ang tunog ng kuryente. Ang walang tigil na tunog ng monitor. Again! Clear! Nakatayo si Gabriel sa labas ng silid. Nakatanaw sa salamin ng pinto. Ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang determinasyon ay naglaho. Ang pumalit ay isang malamig, paralisadong takot. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Dumating siya rito para ipaglaban ang dignidad ng kanyang lola. Ngunit ang kanyang pagdating ay nagdulot lamang ng mas malaking sakit. Dinala niya ang digmaan sa pintuan nito. At ngayon, baka ito pa ang maging sanhi ng kanyang pagkawala. Talo na siya. Ang lahat ay nawala. At sa gitna ng kaguluhan, ang tanging naririnig niya ay ang nakabibinging tunog ng isang pusong tumigil sa pagtibok. Ang bawat segundo na si Gabriel ay nakatayo sa labas ng kwarto ng kanyang lola ay parang isang walang hanggan. Ang bawat sigaw ng clear ay isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, wala na siyang pakialam kay Roses, sa pera o sa hustisya. Ang tanging dalangin niya ay isa pa, kahit isa na lang, na tibok ng puso. At pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, narinig niya ito. Isang mahinang beep. Sinundan ng isa pa at isa pa. Mabagal, ngunit regular. Ang flatline sa monitor ay napalitan ng isang mahinang, gumagalaw na linya ng buhay. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig mula sa loob. We have a pulse. She is stable for now, sabi ng doktor. Napasandal si Gabriel sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina sa sobrang relief. Hindi pa tapos ang laban. Binigyan sila ng isa pang pagkakataon. At sa pagkakataong iyon, alam niyang hindi na siya maaaring magkamali. Ang galit at paghihiganti na nagdala sa kanya rito ay kailangang mapalitan ng isang bagay na mas matatag. Ang determination na itama ang lahat, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang lola at sa lahat ng naging biktima ni Roses. Sa sandali ng kanyang pinakamababang punto, dumating ang tulong na hindi niya inaasahan. Isang text message ang pumasok sa kanyang telepono mula kay Dr. Dante Silang. Napanood ko ang balita. Huwag kang susuko. May naisip ako. Magkita tayo. Nagkita sila sa isang abandonadong hagdanan ng ospital. Ang mukha ni Dante ay seryoso, ngunit may bagong apoy sa kanyang mga mata. Sinubukan nilang sirain ang kredibilidad mo, sabi ni Dante. Kaya kailangan nating gamitin ang isang bagay na hindi nila kayang sirain. Ang katotohanan mula sa bibig ng mga taong sila mismo ang sumira. Inilahad ni Dante ang kanyang plano. Hindi na nila kailangang maghintay sa korte. Kailangan nilang dalhin ang korte sa mga tao. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hawak kong ebidensya, sabi ni Dante. Inaabot kay Gabriel ang isang makapal na folder. Bawat request, bawat memo, bawat pagkamatay na maiuugnay sa mga desisyon niya. Hindi ito opinyon, Gab. Ito ay mga katotohanan na nakasulat sa itim at puti na may pirma niya. Pero paano natin ito ilalabas? Kinokontrol niya ang media, sabi ni Gabriel. Hindi lahat, sagot ni Dante. At hindi lang ako ang pagod na sa sistema niya. Sa sumunod na ilang oras, si Dr. Dante Silang ay gumawa ng isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Hindi siya gumamit ng takot o awtoridad. Ginamit niya ang kanyang karanasan, ang kanyang pinagdaanan, para kausapin ang kanyang mga kapwa-doktor at nurse. Samantala, palihim na tinawagan ni Gabriel si Nurse Maya Bituin. Ang boses nito sa kabilang linya ay puno pa rin ng takot. Sir, natatakot po ako.
Sabi nila, Maya, narinig mo ba ang nangyari kay Lola Liway? Putol ni Gabriel, ang boses ay mahinahon. Muntik na siyang mawala dahil sa stress at sa mga kasinungalingan nila. Ang babaeng gusto mong protektahan ang sarili mo mula sa panganib ay nasa bingit ng kamatayan. Ang tanong, Maya, saang panig ka? Sa panig ng mga taong halos pumatay sa kanya o sa panig ng mga taong sumusubok iligtas ang kanyang alaala? Isang mahabang katahimikan at pagkatapos, isang basag na boses. Saan po tayo magkikita? Kinabukasan, nagpatawag si Gabriel ng sarili niyang press conference sa isang maliit na hotel function room, malayo sa kontrol ni Roses. Iilan lang ang dumating na media. Karamihan ay mga online blogger at independent journalists na inimbitahan ni Jazz Madrigal. Nagsimula si Gabriel, hindi sa isang akusasyon, kundi sa isang personal na kwento tungkol sa kanyang lola at sa pangarap nito para sa pag-asa. At pagkatapos, isa-isang lumabas ang mga sorpresa. Ang una ay si Nurse Maya Bituin. Nanginginig ngunit buo ang loob. Ikinuwento niya ang pressure na ibinigay sa kanya ng administrasyon para magsinungaling at ang kultura ng takot sa loob ng ospital. Sumunod ang ilan pang mga nurse at isang batang doktor. Bawat isa ay may dalang kwento ng kakulangan, ng pagod, at ng mga pasyenteng hindi nila nailigtas dahil sa kawalan ng budget. Ang pinakamalaking pasabog ay ang huling dumating. Nagbukas ang pinto sa likuran at pumasok si Dr. Dante Silang, nakasuot ng kanyang puting coat. Ang mga kamera ay agad na tumutok sa kanya. Siya ang kontrabida. Ano ang ginagawa niya rito? Tumayo si Dante sa entablado, sa tabi ni Gabriel. Ang dalawang lalaking nagsimula bilang magkaaway ay ngayon ay magkatabi, nagkakaisa sa iisang layunin. Huminga ng malalim si Dante at humarap sa mga kamera. Ang pangalan ko ay Dr. Dante Silang. Ako ang doktor sa video at ako ay narito upang aminin ang aking pagkakamali at humingi ng tawad. Ang ginawa ko kay Doña Amalia Kalikasan ay walang kapatawaran. Ito ay bunga ng aking pagiging arogante at ng isang sistema na nagtulak sa akin sa bingit. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ngunit narito rin ako para sabihin sa inyo, nagpatuloy si Dante, ang kanyang boses ay lumalakas, na ang aking kasalanan, gaano man kalaki, ay isang sintomas lamang ng isang mas malubhang cancer na kumakain sa Pag-asa Medical Center, isang cancer na nagngangalang Kasakiman, isang cancer na nagngangalang Alfonso Roches. Itinaas niya ang folder na dala niya. Ang hawak ko ay hindi mga akusasyon. Ito ay mga ebidensya, mga katibayan na sa loob ng 10 taon, ang pera na dapat sanay para sa gamot at buhay ng mga pasyente ay ibinulsa ng iisang tao. Sa hudyat ni Gabriel, isang malaking screen sa likod nila ang umilaw. Sunod-sunod na ipinakita ang mga dokumento, ang mga tinanggihang request, ang mga peking report, ang listahan ng mga namatay na pasyente. Sa kabilang panig ng syudad, sa kanyang opisina, nanonood si Alfonso Roches sa TV. Ang kanyang muka ay hindi na mapinta. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Bumalik ang kamera kay Dante. Ang kasalanan ko ay ang pananakit sa isang tao. Ang kasalanan ni Alfonso Roches ay ang pagkitil sa buhay ng marami. Sa gitna ng press conference, 2 unipormadong pulis ang pumasok sa silid at dahan-dahang lumapit sa entablado. Ngunit hindi sila para kay Dante o kay Gabriel, sila ay naghihintay lang. Ang kuha ng kamera ay lumipat sa live feed mula sa lobby ng opisina ni Roses. Doon, isang grupo ng mga investigador ang papalapit sa kanya. Hawak ang isang warrant of arrest. Ang laro ay tapos na. Ang balita ng pag-aresto kay Alfonso Roches ay kumalat sa buong bansa na parang isang wildfire
Ngunit sa loob ng pribadong silid ni Amalia kalikasan, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanyang regular na paghinga at ang pamilyar na beep ng heart monitor. Ang krisis ay lumipas na. Ang kanyang katawan na pinahina ng stress ay nagsisimula nang muling maghanap ng sariling lakas. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang mukha ng kanyang apo, si Gabriel, na matiyagang nagbabantay sa kanyang tabi. Ang mga mata nito ay pagod, ngunit may bagong liwanag ng kapayapaan. Apo! Bulong ni Amalia. Ang kanyang boses ay mahina pa. Lola, sabi ni Gabriel, hinawakan ng kanyang kamay. Ang init ng kamay ng kanyang lola ay ang pinakamagandang balita sa lahat. It's over, Lola. Tapos na po. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting bumabalik ang lakas ni Amalia, ikinuwento ni Gabriel ang lahat. Ang pagbagsak ni Roses, ang pagtatayo ng isang pansamantalang komite para pamahalaan ang ospital at ang mga pagbabagong nagsisimula ng maramdaman sa buong pag-asa. Para kay Lola Liway, ang pakikinig sa mga kwento ay parang panunood sa isang hardin na matagal nang natuyo na, unti-unting dinidiligan muli. Ang mga nurse na dati laging nakasimangot ay ngumingiti na ngayon. May mga bagong equipment na dumarating. Ang hangin ay tila mas magaan, puno ng bagong pag-asa. Isang hapon, meron siyang isang pambihirang hiling. Gusto kong makausap si Dr. Silang, sabi niya kay Gabriel. Nag-alangan si Gabriel. Lola, sigurado po ba kayo? He's facing sanctions, a possible suspension of his license and... Kaya ko siya gustong makausap, mahinahong sagot ni Amalia. Pumasok si Dr. Dante Silang sa silid na tila isang taong naglalakad patungo sa kanyang bitayan. Ang dating aroganteng postura ay wala na. Ang pumalit ay isang lalaking may bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Hindi siya makatingin ng diretso kay Amalia. Doña Amalia, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Wala po akong masabi, kundi patawad. Tinitigan siya ni Amalia. Ang kanyang mga mata ay hindi mapanghusga, kundi puno ng isang malalim na pangunawa. Doktor, sabi niya, nakita ko ang ginawa mo sa press conference. Kailangan ng malaking tapang para aminin ang isang pagkakamali sa harap ng buong mundo. Ngunit kailangan ng mas malaking tapang para patawarin ang sarili. Nag-angat ng tingin si Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at namumuong luha. Lahat tayo ay nagkakamali, Doktor, patuloy ni Amalia. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin pagkatapos. Nakita ko sa iyo ang isang taong nawala. Ngunit gustong mahanap muli ang tamang daan. Huwag mong sayangin ang pagkakataong yan. Hindi na napigilan ni Dante ang kanyang mga luha. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan. Ang pagkamatay ng kanyang ina, ang kanyang galit sa mundo, ang kanyang mga pagkakamali, ay tila gumaan dahil sa mga salita ng babaeng siya mismo ang nasaktan. Doon, sa harap ni Lola Liway, nagsimula ang kanyang tunay na paghilom. Kahit ano pa man ang kahinatnan ng kanyang kaso, alam niyang mayroon na siyang bagong layunin, ang maging isang doktor na maipagmamalaki ng kanyang ina. Samantala, isang mahalagang desisyon ang ginawa ni Gabriel. Sa isang pagpupulong kasama ang pansamantalang komite, inalok siyang bumalik sa Amerika. Dala ang pasasalamat ng buong institusyon. Thank you, sabi ni Gabriel sa kanila. But I'm not going anywhere. My lola started this hospital. I think it's time for me to help rebuild it. Ang kanyang desisyon na manatili at pamunuan ng bagong board ay tinanggap ng may malaking pasasalamat. Ang kanyang galit ay napalitan na ng isang mas malalim na responsibilidad. Ito na ang kanyang bagong misyon. Ang mga pagbabago ay naging mabilis at totoo.
Ang pera mula sa mga nabawing assets ni Roses ay agad na ibinuhos pabalik sa ospital. Nagkaroon ng mga bagong kama, bagong makina, at sapat na supply ng gamot. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nakikita. Ito ay nararamdaman. Ang mga dating pagod na staff ay nagkaroon ng bagong sigla. Ang mga pasyente ay tinatrato na ng may bagong antas ng pag-aalaga at respeto. Ang kultura ng takot ay napalitan ng kultura ng malasakit. Isang araw, habang nakaupo sa kanyang wheelchair sa tabi ng bintana, pinapanood ang hardin sa ibaba. Isang grupo ng mga nurse ang lumapit kay Lola Liway sa pangunguna ni Nurse Maya Bituin. "Lola," sabi ni Maya, yumuko at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng respeto at pasasalamat. "Salamat po sa lahat. Kayo po ang nagbalik ng pag-asa sa amin." Napangiti si Lola Liway, isang tunay at payapang nangiti. Tumingin siya kay Gabriel na nakatayo sa kanyang likuran. Ang kanyang tingin ay tila nagsasabi ng lahat. Sa wakas, sa paglubog ng araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa hardin, naramdaman ni Lola Liway ang kapayapaan. Tiningnan niya ang kanyang apo at sinabi ang mga salitang magiging gabay nito sa hinaharap. Ang tunay na pag-asa ay hindi gusali, apo, nasa puso ng bawat isa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating malamig at abalang mga pasilyo ng Pag-asa Medical Center ay ngayon ay puno na ng isang bagong init. Ang mga pader ay bagong pinta, ang mga sahig ay kumikinang, at ang mga mukha ng mga staff ay mas madalas nang nakangiti. Ang pagbabago ay hindi lang sa pisikal na anyo. Ito ay nasa hangin, sa bawat pagbati, sa bawat pag-aalaga. Sa ilalim ng pamumuno ni Gabriel Diwa bilang bagong chairman, ang ospital ay sumailalim sa isang tunay na metamorphosis. Ang board ay napuno ng mga taong may tunay na malasakit sa serbisyo, hindi sa kita. Ang bawat sentimo ng pondo ay hayag, at ang kapakanan ng mga pasyente at empleyado ang laging nauuna. Isang montage ng mga bagong simula ang makikita sa buong ospital. Sa isang bagong training room, si Dr. Dante Silang, matapos pagdaanan ng isang maikling suspension at mandatory ethics seminars, ay kaharap ngayon ng isang grupo ng mga batang resident doctors. Ang kanyang lisensya ay hindi binawi, salamat sa kanyang kooperasyon at sa rekomendasyon na rin mismo ng pamilya Kalikasan. Ngunit hindi na siya ang dating aroganteng siruhano. Ang kanyang bagong tungkulin, na siya mismo ang humiling, ay ang pamunuan ang Medical Humanities Department. Isang bagong sangay na naglalayong ituro ang kahalagahan ng empathy at compassion sa medisina. Ang isang magaling na doktor ay hindi lang nagliligtas ng buhay. Sabi niya sa mga nakikinig na residente, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng karunungan. Ang isang magaling na doktor ay nagpapagaling din ng kaluluwa. Huwag ninyong titingnan ang chart, tingnan ninyo ang tao. Tandaan ninyo, sa likod ng bawat sakit ay isang kwento. Sa pediatric ward, si Nurse Mayumi Bituin, na ngayon ay na-promote bilang head nurse, ay matiyagang tinuturuan ang isang bagong hire. Ang dati niyang pagmamadali ay napalitan ng pasensya. Dahan-dahan lang, sabi niya sa batang nurse na nahihirapang magpasok ng suwero sa isang umiiyak na bata. Kausapin mo muna siya, hayaan mong maramdaman niya na ligtas siya sa'yo. Ang tiwala ay ang unang gamot na kailangan nating ibigay. Ang pinakamalaking pagbabago ay makikita sa puso ng ospital, ang hardin. Ito ay mas luntian, mas masigla, at puno ng mga pasyente at kanilang mga pamilya na nagpapalipas ng oras, naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kanilang mga pagsubok. At doon, sa isang bangko sa ilalim ng isang malagong puno ng narra, nakaupo si Lola Amalia, Liway Kalikasan. Siya ay tuluyan ng magaling. Ang kanyang buhok na kulay pilak ay tinatangay ng hangin. Sa kanyang tabi ay si Gabriel. Hindi na siya ang galit na apong naghahanap ng paghihiganti.
Siya na ngayon ang tagapag-alaga ng isang pamana. Magkasama nilang pinapanood ang mga eksena sa paligid nila. Isang doktor na nakikipagkwentuhan sa isang matandang pasyente, isang nurse na nakikipaglaro sa isang batang naka-wheelchair, isang pamilyang tahimik na nagdarasal. Ang bawat isa ay isang butil ng pag-asa na itinanim at ngayon ay namumunga. "Tingnan mo, apo," sabi ni Lola Liway. Ang kanyang boses ay puno ng kasiyahan. Ito ang pangarap namin ng lolo mo. "At ipagpapatuloy po nating ito, Lola," sagot ni Gabriel. Inabot ni Lola Liway ang isang maliit na supot ng buto ng bulaklak mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Gabriel. "Ang isang henerasyon ang nagtatanim ng puno," sabi niya. "Ang susunod na henerasyon ang siyang lilim. Oras mo na para magtanim, apo." Tinanggap ni Gabriel ang mga buto. Ito ay higit pa sa mga buto. Ito ay isang simbolo, isang pangako. Ang pagpasa ng responsibilidad mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Tumayo sila at dahan-dahang naglakad sa hardin. Ang bawat hakbang ay isang testamento sa kanilang paglalakbay, mula sa sakit at kadiliman patungo sa paghilom at liwanag. Ang Pag-asa Medical Center ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging isang buhay na patunay na ang dignidad, kapag minsan nang nawala, ay maaaring maibalik, at ang pag-asa, gaano man kaliit, ay laging makakahanap ng paraan upang muling sumibol. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lola Liway, ni Gabriel, at ng muling pagsilang ng pag-asa. Isang salaysay na nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang lipunan ay hindi nasusukat sa mga gusali nito, kundi sa kung paano nito pinapahalagahan ang mga haligi nitong kinalimutan. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang dignidad ay isang karapatan ng lahat, anuman ang edad o estado sa buhay. Ipinapakita nito na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa tapang na itama ang mali, at ang pagpapatawad ay isang mahalagang susi sa tunay na paghilom. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay meron kayong napulot na aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni na Lola Liway? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.